Ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story. Is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo, for the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas. Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman- answer, nandun ka sa ibang Hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. Meron Honest bang answer parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito, kasama nyo din ba itong si Duan Renwu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon? Kung kasama nyo si Duan Renwu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang Ang nagsabi. kasama lang yung dalawa tauhan ni Alice. Yun nga yung binanggit natin yan. Kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley. Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong gusto. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem, no problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G. Nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand. At yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So Opo, sila lang po dalawa. sila lang. So, Opo. apat lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this slide 14? A flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Duan Renwu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Hindi po papuntang Thailand. So, Sheila, hindi mo ba nare-recall ito? Hindi, kasi sa Thailand wala naman kami kasama. Kumaka meron lang yung dalawa tauhan po ni Alice. Good. Sheila, ikaw, natatandaan mo ba itong trip na ito? Nakasama mo si Duan Renwu? Sa Thailand po? Ito, pinapakita. Taipei yung nakalagay dyan. Taiwan po. May kasama isang, hindi ko alam kung siya ba yun kasi yung ninong ni Cassie. Okay. Madam Chair, iba yung binanggit po niya noong nakaraang pagdinig, iba rin po ngayon. Miss Alice,
pwede bang matanong ka? Anong trip itong Taipei na ito, kung nare-recall mo? I think, kung di po ako nagkakamali, Chinese New Year po yan. Chinese New Year. Opo, Chinese New So Year. close talaga kayo, bumabiyahe kayo magkakasama eh. Ni Yan Duan lang po Renwu. yung biyahe po namin na magkasama po. So Chinese anong New relasyon Year. mo sa kanya, kay Duan Renwu? Wala pong relasyon sa kanya, pero mag-i-invest po dapat siya sa Bamban. Mag-i-invest siya sa Banban, pero paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya through Cassie. Anong ginawa niyo dito sa Taipei? Bakasyon? Opo, pumunta ng Shimenting kumain ng mala. Walang negosyo na pinag-usapan kay Wala po. Duan Renwu? Wala po. Madam Chair, may we know if this committee had invited Mr. Duan Renwu na katakot-takot na ilang beses na nating naririnig ang kanyang pangalan. If I'm not mistaken, siya yung big boss ng Lucky South, Madam Chair. Sen Joel, inimbita natin siya, itong si Mr. Wu Duanren, one of the early hearings. Kaya lang, wala rin tayong makuhang address niya dito sa Pilipinas. May I now move that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Duan Ren Wu? So move, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Comsec, we issue a subpoena to Mr. Wu Duanren for his appearance before the committee sa susunod na. Madam Chair, In fact, if I can correct the record, yes, the committee has a standing subpoena for Mr. Wu Duanren. Madam Chair. Yes, for an interjection, just a quick Sen. Sherwin. interjection. Apparently, Mr. Duan Ren Wu left the country last June 11 of this year. Mr. Duan Ren left at the same time with Cassandra Leong during that time. So, and we don't have any records of that person, Duan Ren, coming back to the Philippines. So meron po Salamat, tayong Sen. live Sherwin. na subpoena na inisyu sa kanya, Madam Chair. And at the proper time, siguro pag-usapan po natin, baka dapat ipa-aresto na din natin siya. No? Madam Chair, let me finish by asking two more questions kay Alice. Anong transaksyon mo kay Attorney Galicia? Paano mo siya nakilala? Sen, may pending case po sa DOJ po. I invoke my right against self-incrimination po. Are you aware na mayroong sasakyan mo daw? Anyway, let me ask that question. Is that your vehicle na nagpunta at nagpakita doon sa abogado na nagnotaryo na nandito ka sa Pilipinas? Would you deny it? Yes or no? Sen, I invoke my right against It's self-incrimination just yes or no. po. Madali naman i-check namin yung sasakyan, no? So that's been super being uncooperative. We can easily ask LTO and find out kung sa'yo yun o hindi. At binanggit na dun sa mga interview, lahat ng kasama mo at staff mo, kailangan mahaba ang buhok at medyo kamukha mo para madali kang makaalis, no? So, kung hindi sa'yo yung sasakyan, which nakakagulat, dahil yun ang sinasabi nitong si alias Alan at si Attorney Galicia. Gusto lang namin malaman, Alice, aware ka na may affidavit na pinanotarize sa isang abogado na ikaw ay narito pa sa Pilipinas. Sen, with due respect po, I have pending case po sa DOJ Hindi ka po. magagalit na ginagamit, kung sakaling hindi ikaw yung ginagamit ang pangalan mo. Tumakas ka na pero ginagamit yung pangalan mo para notaryoin. Sen, sorry po talaga, I invoke my right But po. I will be very mad if someone is using my name na magpapanotaryo. So, hindi ka nakukonsensya na ipapadisbar itong si Attorney Galicia dahil sa nagsinungaling ka sa kanya na hindi ka pala humarap sa kanya. Sen, I invoke my right po. And you don't Sorry po. care. You don't care kung merong mapasama at matanggalan ng lisensya bilang abogado. May kilala ka ba na
Cherry na nandito ngayon, si Miss Cherry Ordonia? Cheryl Medina, sorry. Kilala mo ba si Cheryl Medina? Ano mo siya, Miss Alice? Nakikita ko po siya. Kilala mo siya? O, kilala ko po siya. Okay, yun lang naman yung tanong ko, no? Si Miss Cheryl Medina, anong alam mo dito sa dokumento na ito na ipinanotarize kay Attorney Galicia? Anong participation mo dito, Miss Cheryl? Miss Cheryl. Dito ka na po kayo dito. Yes, please. Sa papers ay sa notaryong yan po. Actually po hindi ko talaga alam na yung notaryong yan. Yun po yung affidavit na yan. Na nakita ko na lang po sa dyaryo nung lumabas po. So, kalaunan, nalaman mo na yan Yes yun? po, yes po Oh, yun. kalaunan, no? Kalaunan, nalaman mo na parte ka ng paper trail na ito, may tinawagan ka, merong kang kinausap kasama si Miss Kat, if I'm not mistaken. Kat, kilala mo ba yun, Sherry? Yes po, Your Honor. Okay. So, kinausap mo siya para mag-facilitate din nitong ninotaryo na ito. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Siya So, po, okay, sige. Kwento mo. tumawag po si Kat sa akin, nagtatanong lang po kung merong abogado na magnonotaryo ng affidavit. Okay. Tapos, anong Actually, naging sagot hindi niyo pa po? nga- Ang sabi ko po, sa SOL po wala talaga. Ano pa ho yung alam niyo tungkol dito? Pero meron po akong parang ang nag-suggest lang, magtanong-tanong siya sa iba. At meron kang binigay na tao o pangalan na tinawagan ngayon ni Kat. Is that correct? Yes po, Your Honor. Sino po itong tao na ito? Si Kadante po, Your Honor. Kadante. Okay. And then, ito yung kinausap ni Kat para i-facilitate itong pagnotaryo nitong dokumento na ito. Pero ang ating napag-alamanan na dito naman pumasok yung traveling buddy ng barkada na si G, no? Si G naman yung kumuha at nagpapirma at nag-facilitate nitong pagnotaryo na ito. Alam niyo din po ba yon, Miss Sherry? With the indulgence of Sen. Joel, follow up lang, Miss Cheryl. Yes po. Yung Kadante, anong buong pangalan niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Kadante lang po ang tawag. Salamat, Sen. Joel. Yes, Miss Cheryl, can you answer my question? Ano pa ho yung alam ninyo doon sa na pag-alamanan nyo, na kalaunan, no? Kalaunan na ito pala yon, no? Na ito pala itong pinanonotaryo o dokumento na itinawag po sa inyo. Actually po, nung sinabi ko po kay Kat na si Kadante po, sabi ko kay Kat, ibigay ko na lang yung number, tapos sila na po mag-usap. Ganun lang po. Wala na po akong alam. At wala na ho kayong narinig kay Kat. Wala na po, Your Honor. At ang nangyari na lang po, narinig nyo na lang Yes sa po. mga balita na ito na nga po yon. Yes po, Your Honor. Salamat, Miss Cheryl. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice? Yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung salin nyo, tinitignan ko po, 117.5 million salin December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng salin ninyo itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampa na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya I refuse to answer po. Thank you po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc., etc., no?
Masyadong malaki yung kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng tatay mo minsan kalahating milyon one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba tong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention yung po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Textile pong negosyo po niya sa China. O, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Sa tatay niyo po, he has itong si Jang Zonggu. Hindi mo alam, narinig ko Hindi yung po sagot alam. ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last Parang question kami ko lang. na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papel? Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong document? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po akong maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo. At sigurado kami na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Maraming salamat din, Sen Joel. Anyway, take advantage na rin po ako nandito si Alice, no? Kasi po, base sa iyong mga salaysay, nakikinig ako sa mga hearings mula noon, ang iyong salaysay talagang lumaki ka sa Tarlac, tama ba? Lumaki sa farm, di ba? Yan ang iyong, tama ba? Yung istorya mo, pwede mong paki-confirm lang. Yes po, Sen. Kasi kung talagang lumaki ka, Madam Che, kung lumaki ka talaga sa probinsya, bawa sa Tarlac, ang tawagan, ang ano doon, lumaki ka sa bukid, no? Bihira ang gumagamit ang farm doon. Di ba? Parang yun ang ano pag nagtanong ka ng taga-probinsya, madalas doon po ako sa bukid. So, bakit po ganun? At saka ang sabi rin kanina ay meron ka rin, may ebidensya rin na nag-aral kayo dito sa Grace Christian. Ma-confirm nyo ba yun? Bago sumagot si Miss Alice, the Chair would like to recognize the presence of Sen Robin Sikran. Please proceed. Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Hindi, kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang, bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo, at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, ay yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong
nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no, doon sa iyong pagtakas, no, na iyong narration. At yung binigay nyo kaninang pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na, nag-ayos ng iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman nagalit, sumama loob nyo sa kanya. So, ibig sabihin, kung kaya sumama loob, kung medyo nagalit kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon? Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya, muli tinatanong ko, na hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya i-discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Sa PNP, any representative sa PNP? Yes, General General Takaka. Good afternoon, sir. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas, but we will check on that, sir. That's very important investigation kasi nga ang worry namin, Madam Chair, yung pagpasok ng mga Chinese na CCP funded, just like Miss Go, na nakapasok sa ating pong politika. In this case, mayor na, baka mamaya may governor at lahat. And matagal na ho ito. I should submit already to this committee, no? Paki yung anything that has come, anything significant for this investigation. Yes, sir. I will check the updates of that investigation, Your Honor. Doon naman po sa kanyang claim na meron pong death threats, no? Were you able to substantiate these claims, no? Sabi po niya kay SILG at kay PNP na may death threats. Meron na bang any initial reports that would substantiate yung itong claim na meron pong death threat si Miss Go? Your Honor, wala pa po kaming nakukuha sa kanya na formal na report with regards to where alleged death threat, Your Honor. Wala pa ho siyang report? Wala pa po siyang report na formally na binigay po sa Philippine National Police, Your Honor. Yun po, siguro can ask DOJ also. Based on the news report, sabi ni Assistant Secretary Nico Clavano, that the DOJ is doing its best to complete the investigation. Siguro si Yusek Nicolas T. Any preliminary already result of the investigation? Kasi po yung storya po nila Sheila at Alice Go, yung pong they went to Sabah or Malaysia by boat, ay narinig ko rin na si DOJ Secretary does not agree with it. So, would you confirm this na hindi po sila, na iba po ang theory ng DOJ dito, the NBI? We confirm, Madam Chair, that the Secretary of Justice doesn't believe the story that the Guo siblings went through the very dangerous and inconvenient route of a lot of boats in waters that are very dangerous. Pero kami naman, bukas kami sa lahat ng posibilidad. Tuloy pa rin ang pagsisiyasat kung paano nakalabas ng totoo ang mga Guo siblings at ilalabas namin na
ilalabas namin yan sa tamang panahon. So, ongoing pa ho yung investigation. And ang natin dito, what we really are interested in, Madam Chair, is yung siguro those who aided Ms. Go, especially those in the government agencies. So, ang DOJ medyo skeptical doon sa boat story. Ang PAOK naman, na siguro dito na si Jose Gilbert Cruz, ano po ang initial investigation nyo? Either southern backdoor o yung by meron naman kayong ano na possible na ito by private plane or through yung do you confirm yung story din? Do you ano? Sige, si Jose Gilbert na lang. Jose Cruz. Yes, Madam Chair. We have some information, but sir, we need some confirmation pa rin, sir. So we will just coordinate with the DOJ, sir, for the confirmation. Okay. Yun doon sa Madam Chair, siguro last na po itong ano no, siguro kasi sa DOJ. I came across a news article this morning regarding the possibility of Alice Go as state witness. It is possible if it leads to Pogo Mastermind, no? And I do believe, Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn, no, of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification? Yusek Nico, no? Nicolas T. For her to become a state witness, if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness, at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito, at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Yusek Nicolas Cabral. Alice, no? Alam kong sa sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki may tutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang sinasabi mo dito ka pinanganak, ay malaki may tutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-set up nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito. Salis. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tadi niya ng reason nag-issue ng EO para po assigning an acting mayor. No, so I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor. Madam Chair, thank you. Thank you, Sen JV. So, nireceive ko po yung Executive Order number 045, Series of 2024, an order designating Vice Mayor John Christopher A. Arcinue as acting municipal mayor of the municipality of Sual, Pangasinan from September 9, 2024 to September 13, 2024. So, 4 na araw lamang. Harinawa, within those 4 days, makadalo na finally si Mayor Kalugay sa ating pagdinig. So, salamat, Sen JV. Now, you have the floor, Sen Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ercito ended. At dedirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng
dalawang tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magdededuct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, saan ka kumukuha ng income? Anong source ng Send income sa mo? business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is, ano yung kumpanya na yon? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa'yo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang wala po More or less siyang, lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. wala more or less. naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, Kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Diba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. May ano ba? 50,000, 100,000, more or less lang. Hindi ko po sure sa Pero kumukuha ka doon. Opo. Okay. Nung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yon? Sa akin na po. Sa'yo na yon. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo Opo. rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. Nakita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No? Dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay
At the very least, maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin, ha. Hindi. Ito. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo na tuklasan based on our research. 2 beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ farm, pero yung QJJ farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case po. mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack And Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you Yeah, continue, go ahead, para sa kaalaman lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige, Sherwin. thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Go, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofulan ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate, tama? At based rin dun sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no? Lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Divest ka is nung naging mayor ka na correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po. No? Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono,
fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon eh. No? Isa po. That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga... Tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that? Sino nag-supply ng labor? Sino nag-supply ng heavy equipment? Sino yung mga yun? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko rin naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Opo. Diba? May nag-construct niyan. Opo. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya ipag-usapan natin ulit yan. Sino ang nag-finance nitong pakibalik nga yung ano. Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance, sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam, pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, Sino yung Chinese na yon? Isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po. Give us yung complete name. Ipaprovide ko po. Huang ano? Ipaprovide ko po. Yan ba sa incorporation papers? Si Wang Opo, Zhiyang? isa po siya doon sa incorporation papers po. Si Wang Zhiyang? I think so, opo. I think so o hindi? Yun lang naman. Opo, siya po yung kausap. Siya po yung incorporator, opo. At siya rin ang nag-finance nito. Hindi ko po alam kung sino pa po nag-finance, basta siya lang po yung alam po namin. Pero siya ang kausap mo dito para ipatayo itong Pogo Hub sa Bamban. Initially, hindi naman po Pogo Hub ang usapan. Ang initial po, housing po. Kaya yung lupa ko po ang gagamitin. After po, nag-iisip po sila ng ibang types of business na po, umalis na po ako. Paano ka, sige, babalik ako dyan ha. But sinabi mo kasi kanina na si Wang Zhiyang ang nag-finance nito. Sen, hindi ko po sinabi siya po nag-finance. Ang sinabi ko po, siya po yung kausap po namin. Sino nga nag-finance? But yun ang gulay, kailangan namin malaman kung sino ang mga taong nasa likod nito eh. 'Di ba? Hindi ka nagbibigay ng sagot sa amin eh. No? Hindi naman parang may pera babagsak lang sa langit at magtatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Meron nagbigay ng pera nito. Sino yung nagbigay ng pera? Sen, very cooperating po talaga ako. At na-mention ko rin po sa inyo kanina, kukunin ko po yung details po doon sa mga contractor. Then Yung contractor iba. Yung contractor yung binayaran mo. Yung wala pa akong binayaran ng contractor po, Sen. yung contractor iba yun. Mamaya papakita ko yan ha. Opo. Yung binagsakan ng pera, yung pinanggalingan ng pera, saan galing yun? Hindi ko po alam, Sen. Hindi mo talaga alam. Hindi ko po talaga alam. Okay, sige. May papakita kami. Ito. Kasi based sa mga news reports, may mga nabasa akong news reports, may mga nabasa akong based on our research at news reports sa mga sinasubmit dito sa amin na from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon.
And this is based on sa mga news reports na kita namin. Kung makikita natin, ng mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Sinabi mo, kumukuha ka ng income sa QJJ Farms. Nakita namin walang income in QJJ Farms. Tinatanong ko sa iyo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJJ Farms ng 1.9 billion pesos sa iyo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang ito? Since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung po. mga final sa iyo? Ang final po sa akin, AMLAC, final po sa akin sa BIR, I think 7 cases. Pero wala naman to connection more. sa mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito, iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So, ang tanong ko sa'yo, saan galing itong perang to? Since may AMLAC na po na file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin, na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na. Malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambang Pogo Hub. Pag titignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to, eksakto kung kailan pinatayo yung Bambang Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Sen, I think regarding po dyan, But who's the president ng QJJ Farm? Sino ang president? ako po yung president. Kayo ang president Opo. ng QJJ Farm, di ba? Opo. Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin, may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin na case, I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po, dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, machi-check niyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Itong pera na ito, never to pumunta sa mga contractor, sa mga Pogo, never yan pumunta. Sen, wala po akong business na Pogo. Kaya wala rin po ako Hindi ba ito pinagawa po na pumunta, Pogo. itong perang to, hindi ito pumunta sa pagpapatayo ng Pogo sa Bamban? Wala po Kasi akong yung timing, Pogo. perfect timing, yung pagpasok. Balikan natin kanina. Opo, Sen. Mache-check Yung nyo naman pagpasok po. ng pera, eksakto 2018, 2019. Sa farm, ganun rin, 2018, 2019. Yan ang eksaktong pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Kung hindi po ako nagkakamali, nag-umpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po year 2019 kasi Yes. pandemic year. Correct. Yes. Pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. Okay. Mache-check nyo naman din po niyan, Sen. Okay. Opo. Sorry po talaga. Sabi mo kanina na hindi ka konektado doon sa mga contractors or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baofu Land, no? Of which ikaw ang presidente, tama?
ng Baufulan? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank Hindi. documents po Oo ng nga, ba't Baufu. ikaw ang presidente ng Baufulan, tama? Before po ako nag-divest po. Correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Hindi, dinivest mo siya is 2000, before election, 2022? Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baufu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baufu may binayaran na isang Howley Builders Construction, of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga nag-grade sa Bamban. At meron din kaming nakita Max Gear Construction Supply, no, na binayaran itong Baufulan. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. Wala po akong idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baufu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baufu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nanggaling sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baufu. So, ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, yung kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baufu at binayaran ni mga contractor. Ito yung matagal na namin ni Sen. Risa hinahanap because honestly, na dead end kami dito. But based on our research, ngayon, natitrace na namin saan nanggaling ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ito-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen, pero dun sa account po ni Baufu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baufu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente, hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero definitely, alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ito-double check ko rin po. Sen. Yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, i-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan. Dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no, with the permission of the good chairperson. And kanina madalas kong marinig sa iyo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga doon sa operation ng Pogo sa Bamban. Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. No? And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. No? And in 2022, kita lang namin in 2022, yan. Mayor ka na nito noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung kontador. In September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023,
bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024, 5.3 million in check. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito. Nung nagbayad ka nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina wala kang connection sa Pogo. Pero pag walang kuryente, walang Pogo. No, ganun kasimple lang 'yon. 'Di ba? Kung hindi mo yung binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon. No? Pero ito, makikita natin, mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to, narinig ko, sinabi mo last time, nakapangalan lang sa'yo. Hindi nakapangalan to sa'yo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So, in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Sorry po. Hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya, malakas na malakas, yung dokumento, malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa'yo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last question, Mr. Win, because Sen Bongo is also going to question. Yes, one last point, Mr. Chair, because it's connected to this. No. Nakita rin namin sa aming mga research at dun sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually, itong mga dokumento sa likod, Ms. Go, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretsyo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates, diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million, diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics, nagbayad rin ng different amounts, no? 6 million, 2.6 million, diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QC Genetics? Miss Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QC Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po At dito. gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. Residente ka ng QC Genetics, mayor ka na ng Bamban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At in QC Genetics, tinignan rin namin sa salin mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QC Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang
aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo, na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa yung family businesses ninyo para pondahan nitong Pogo Hub sa Bamban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uulitin, doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di pa ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero hindi ka naman pwedeng hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QSeed Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying Tarelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kaming actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much, Sen. Sherwin. So now, you have the floor. Last 6 minutes ng ating hearing. If you could take 5 minutes sa first round natin and the chair will take the last minute. You have the floor, Sen. Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ng mga chismis pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth, sa pagkakilala ko po sa kanya. Knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo.
pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko rin ng pogo. Lalo-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I am against sa pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Senbong. So before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Guo? Yusek? Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalugkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Guo Huaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police. Kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the Good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.